nag-alangan po ako, natakot, na baka, ano po yung anak ko, hindi po siya masyadong safe dito. Pero ngayon po, gustong-gusto ko na po talaga makauwi siya. Bahala na po ang Panginoon, basta pauwiin na po lang ang aking anak. Mhm. May eksaktong date na bang sinabi sa inyo kung kailan po makakauwi si Mary Jane? Wala pa po, hindi pa po namin alam. Mhm. Na sabi po ba sa inyo ng mga otoridad paano po ang magiging siste, saan daw po dadalhin si Mary Jane kapag inuwi sa Pilipinas? Ang sabi nga po nila, balita po namin noon, pag inilipat po dito sa kulungan daw po na, sana po, wag naman na po. Sana diretso na po nila dito sa bahay ko. Mhm. Pero naintindihan naman po natin, ano, Nanay Celia, na hindi po yun posible. Opo, opo, naintindihan ko na po. Balikan po natin yung una nyo po, kasi kanina medyo hindi po malinaw, Nanay, ano? Sa nauna nyo pong interview, ang sabi nyo po ay mas gugustuhin yung manatili si Mary Jane sa Indonesia kesa dito ikulong. Pakilinaw nga po ulit. Opo, medyo nagkaalanganin po kasi ko dahil noon, pinapasok po kami ng mga taong armado. Nag-aalangan po ako dahil como international na sindikato na po sila Maria Cristina, baka iniisip ko baka patayin sa kulungan yung anak ko. Pero ngayon po, hindi na, basta ang mahalaga po sa akin ngayon, makauwi lang ang anak ko. Bahala na po ang Panginoon sa amin, kung ano po ang balak niya talaga. Nanay Celia, napaabot nyo po ba sa kumausap sa inyo, nagsabi sa inyo na makakauwi na si Mary Jane dyan po sa inyong ikinababahala na sa kaligtasan ni Mary Jane pag dito ikinulong? Yung pong mga migrante po, yung pong mga sumuporta sa kanya sa Indonesia. Kaya lang, ngayon po talagang gustong-gusto ko na po makauwi ang anak ko. Wala na po sa isip ko yung nag-aalangan ako, natatakot. Hindi na po. Basta sabik na po ako makita yung anak ko. Nung pong tinawagan kayo, ano, Nanay Celia, at yun nga, habang naririnig nyo yung sinasabi na makakauwi na matapos ang isang dekada, ano po yung nararamdaman nyo, tumatakbo po sa isip nyo ng mga oras na yon? Napakasaya po namin. Ibig po namin magtitili, maglulundag. Hindi namin alam kung tatakbo kami o ano. Hindi na po kami nakakakain tatay, pati mga kapatid. Hindi na kami nakakatulog. Tuwan-tuwa po kaming lahat, lalong-lalo na po yung dalawang anak niya. Oh, ano po ang sabi ng kanyang dalawang anak nang ibahagi nyo po yung magandang balita? Sabi po ng mga anak, yay, eka, sa wakas, mayroon na raw mag-aalaga sa kanila. Kasi lumaki raw po sila, wala nag-alaga eh. Ngayon, meron na raw po mag-aalaga. Mhm. Alam po natin na hindi pa rin tapos, ano, yung laban po ni Mary Jane at ng inyong pamilya. Pero ngayon pong makakauwi na si Mary Jane, mas tiwala na ho ba kayo na sunod na rin siyang mabibigyan po ng clemency o at tuluyan ng makakalaya? Opo, yun po talaga yung inaasahan namin at kaya nagpapasalamat po ako talaga sa ating gobyerno. Kailan ho ba kayo huling nakapag-usap ni Mary Jane? Kailan po yung inyong huling komunikasyon, Nanay? Nung isang araw lang po, tumawag po si Merjin sa amin. Kaya lang po, wala pa po siyang alam na siya makakauwi. Hindi pa po niya alam, hindi pa po namin alam. Tumawag po siya na, Nanay, hihintayin ko dito ang pagdalaw niyo sa December 15 to 19. Yun lang po ang alam niya. Kaya inaabangan po kami sa December. Hmm, walang kamalay-malay pa, pero baka po alam niya na ngayon. Kailan ho ba ulit nakatakda na mag-usap kayo? Ano bang sabi niya? Kailan daw ho siya ulit makakausap nyo? Hindi na po namin alam. Nung isang araw lang po siya tumawag eh. Kaya wala pa po siyang alam. Kami rin po, hindi pa po namin alam noon yun eh. Mhm.
nung huli nyo pong Dahil pag-uusap tumawag na, po ang migrante, tapos na po kami nag-uusap ni Mergin. opo, nung sinabi po, nung nag-uusap po kayo ni Mary Jane at inaasahan nga niya, di ba, na kayo ang pupunta doon. Ano bang napag-usapan nyo? May bilin ba siya sana? O yung may na mga nabanggit ba siyang mga nami-miss niyang kainin or sana'y makita? Opo. Opo. Ang sabi po niya sa amin, alagaan daw po namin sarili namin. Tapos yung dalawang anak niya, miss na raw niya. At saka yung, sana makapagtago daw uli ako ng adobong baboy. Yun po lagi nihiling. Yun po ang nami-miss niya, yung adobong baboy at yung mga anak. Yun po ang paborito niyang luto nyo. Opo, yung adobong baboy. Pinagtago na po namin minsan yan eh. Ay, nakalusot. Di tuwan-tuwa. Nung nakalusot, nakatikim ulit. Opo, nagalusot. Tuwan-tuwa. Pagdating po namin, nung dumating po kami doon, kinuha po niya agad, nagtatakbo na po, kinain na po siguro. That's good. Pero ito po, kahit anytime na gusto niya ng adobong baboy mo, madadalan at madadalan mo po. Kahit araw-araw. Opo. Opo. Nanay, kung sakali man na maswertehin at mas maging magandang balita, asan po ba dyan sa bahay nyo? Dyan ho ba siya titira kung sakali? Nasaan ba ang kwarto niya? May inihahanda ba kayo kung sakali man? Ayun po. Meron po. Meron. Pwede Ayun nyo, po, magiging kwarto niya, oh. pwede nyo po bang ipakita sa amin? Sino po bang paano po ba nakatutok yung... Pakita mo na, oh. Oo. Oh, ayun Dito, pala. dito, Cheryl eh. Nandiyan ka pala, Mon ayun. Dito po. Oo, pakita mo na yung kwarto. Ito yung kwarto. Ayan po, ayan. Ayan po yung kwarto Nakaready niya. yung kama. Handang-handa na. Ano sanang ipangsasalubong Opo. mo na... Doon pa. Siguro naman po ay magkakaroon kayo ng pagkakataon talagang masalubong siya. Ano po ang ihahanda nyo maliban sa adobong baboy, nanay? Po ang problema namin. Alam naman po niyo, mahirap lang buhay namin. Hindi ko po alam sa mga tumutulong sa kanya kung ipaghahanda nila. Oo. Pero ano pong kahit na isa o dalawang potahe, ano ang ihahanda mo para sa kanya? Basta po yung gusto niya, adobong baboy at saka po inihaw na isda, okay na po. Ayun. May labang gulay. Hindi po niya hiniling eh. Inihaw na isda at adobong baboy po hinihingi eh. Ayun na. Talagang ibigay natin yan. Pero panghuli, Nanay Celia, ano po ang ating mensahe sa pamahalaan at Indonesia? Maraming salamat po sa ating Pangulo at sa Pangulo po ng Indonesia, sa mga taong simbahan, sa mga attorney, migrante, sa mga media, at sa lahat-lahat po ng sumuporta kay Merdi. Maraming salamat po sa inyong lahat.